Angeline's POV. Imbes na sa master's bedroom, sa sala ko dumiretso. Namewang at napailing matapos makitang oras. Alas 8 na ng gabi, ngunit wala pa rin to. Alam ko may sariling isip si Andre at di-required umuwi na maaga, ngunit paano naman si Adi? Isa pa, saan pa ba siya pupunta ng gantong oras? Kaagad kong kinuha ang cellphone ko. Binala kong tawagan si Nadia para makapagsabi sana ng problema, ngunit pinigilan kong sarili at mas piniling wag tong istorbohin. Inescroll ko rin sa contact si Aldrin, ngunit nang tawagan ko cannot be reached naman. Kurot ang noo, umupo ako sa sofa. Di na rin naman ako makatulog sa pag-aalala matapos tumipas ang 2 oras at wala pa rin si Andre. Muli akong tumayo at sinubukang tawagan ang numero niya, ngunit sakto lang yon sa pagbukas ng pintuan at iluwatong medyo lango sa alak. Magulo ang damit at buhok, kahit malayo pa'y nasasamyo kong aroma ng matapang na alak. Kusang umakyat ang ilis ko at pabagsak at tinapon ang cellphone sa sofa. Huminga malalim at binigyan ng sariling singhalan to. Ngunit di ko matiis matapos itong dumiretso at binalaklagpasan lamang ako. Usong tawag, Andre. Nag-aalala si Adi sa'yo? May timping pagkausap ko. Tumigil to at tamad akong tinignan. Pinasadahan pa ako ng tingin bago maliit ng umising. Why am I even stopping myself when in the first place I already own you? Langong tanong nito sa sarili na kinakunot ng noo ko. Napaatras ako nang humakbang to papalapit. Anong ginagawa mo, Andre? Umakyat ka na nga doon? Ngunit hindi ito nakinig. Mas tumawit pa to at walang ingat na hinapit ang bewang ko na impit kong kinasigaw. Ngayon nagsisisi na ako na tinawag ko pang atensyon nito. Di ako makahinga matapos maamoy lalo ng alak at di ako makailaw matapos makitang kislap sa mata nito. I told myself that I won't force you unless you will beg or force me. Nagpantig-anteng ako at takmang itutulak ang balikat nito. Hindi ako magmamakaawa para lang doon, Andre. Magtigil ka nga siya. Matapang kong pigil sa kanya. Ngunit mas lalo nag-alab ang apoy sa mata nito at mas sinapit ako padikit lalo sa katawan niya. Namimilog ang mata ko ngunit kulang ang lakas ko para itulak siya. Mas lalo na nang humawak sa bato kong isang palad nito. Fine, ako na. Ako na magmamakaawa sa iyo, sweetie. Please, make love to me. He begged helplessly. Andre, lasing ka lang. Pilit ko siyang tinulak at iniwas ang mukha ko sa tangka nitong pagkagkan. Ngunit dahil sa ginawa ko, mas sumigpit ang hawak nito sa bewang ko. You hate me that much? Wala sa sariling tanong nito. And you're planning to run away again? Alam ko lasing lang to pero ang hirap pa rin makawala sa kanya. Gusto kong magpaliwanag pero alam ko rin hindi yun uubra. Nagkapantay ang mata naming dalawa. Hindi ko makayanan ang mainit at malabo na titig niya kung kahit nagbaba ako ng tingin. Mas gusto mo si Aldrin? Nanlaki ang mata ko sa tanong nito. Ano bang pinagsasabi mo, Andre? Umayos ka nga? Hinampas ko ang balikat nito, ngunit mas kinagalit niya yun. Nagulat ako matapos itong sirain ang damit ko mula sa likod. I don't care who you like, as long as you will end up in my bed. Doon lang sumiksik sa isip ko na oo nga pala tagapagpainit lang ako ng kama nito. Taga-aliw. Pero dahil alam kong lasing to, pinilit ko pa rin siyang itinulak. Andre! Pero wala nang lumabas sa bibig ko matapos itong sakupin ang labi ko. Kusa ako napahawak sa balikat nito sa diin ng hagkan nito. Damn with these clothes, bulong nito. Gigil nitong inalis ang damit kong siya rin naman ang sumira kanina. At halos manghina ako sa palad nitong naglalakbay sa likod ko. Andre? And yet again, he didn't let me speak a word. Napakapit na mahigpit ang kamay ko sa balikat niya habang isa'y sumabunot na sa buhok niya. Stop, Andre. Ngunit hindi ito nakinig. Naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng katawan ko sa sofa. Napahagikik pa ako matapos maramdaman ang cellphone ko sa likod ko, ngunit wala tong pakialam sa angil ko. Ang libreng kamay nito tumungo sa likod ng tingin, hinahanap ang nagkikik sa akin. At na makuha yun, bale walang initsya na lang niya kung saan. That's my phone! Nahihirapang bigkas ko sa gitna ng walang tigil itong paghagkan. Maya-maya humiwali ang labi nito at tinitigan ako na para bang ako ang pinakamagandang hapunan ngayong gabi. Would you want me to stop? Bigla ang tanong nito. Pagkakataon ko yun para pigilan to at di tuloy ang mangyayari. Ngunit traidor ang katawan ko. Kusang umuwang ang labi ko at umangat ang likod ko matapos maramdaman ang mariin nitong palad sa hita ko. Humahaplos at sumisiksik sa short ko. After so many years, hindi ko alam hahanapin ng katawan ko ang mga haplos nito. Di ko alam na ganito ang magiging reaksyon ng katawan ko sa kanya. Kusang naglakbay ang init ng katawan ko. Tila ko nauhaw sa hindi malamang dahilan. Di lang naman siguro ako nag-asam nito. Have you been dreaming of me too, sweetie? Tanong nito.
Pumikit ako ng mariin at di makasagot matapos itong kalusin ang botones ng short coat. Walang hirap na tinanggal yun. Napasingap ako matapos itong paghiwalayin ng mga hita ko. Ramdam ko ang init ng tingin niya roon kahit may kapirasong tela pa akong suot. Kinagat nito ang laylay ng undies ko. Dahan-dahan niyang hinila pababa hanggang tuluyan na nitong matanggal ng tuluyan. Wala nang kung kahit ano sa katawan. Naramdaman ko ang mainit itong hininga sa may ibaba ko. Nawala ako sa katinoan at napasigaw na mahina. Hindi ko alam na ganun pa rin ang maging reaksyon ng katawan ko pagkatapos ng lahat. Hingal pa ako matapos magsalubong ang tingin naming dalawa. Maya-maya pa'y nagsimula na akong sakupin ni Andre. Traidor nga ang katawan ko dahil kahit nagulat sa unang entrada, wala akong ginawa kundi kagatin ang ibabang labi ko at ibigay ng buo ang katawan ko. Nagawa ko pang haplusin ang likod nito para magtuloy-tuloy siya. Sunod-sunod na mura ang narinig ko mula sa bibig ni Andre, dahilan para mapasigaw din ako. Naging madiin at mabilis talaga ang galaw nito na halos ikahulog ko na sa sofa. OMG, Andre! Sigaw ko. Maya-maya bigla itong huminto. Awang pa ang labi ko matapos itong tumigil sa paggalaw. Nagtataka kong hinuli ang tingin niya para makakuha ng sagot. Adi might wake up and might saw us here. I think this is better we proceed upstairs. Bulong nito. Di pa man ako nakakatango, nagawa niya na akong buhatin. Kusang umikot ang hita ko sa bewang niya at siniksik ang mukha ko sa balikat niya. Mahigpit ang pagkakahawak na sa akin habang papaakit ng hagdan. At siguro nababaliw na ako matapos gumalaw dahilan ng pagkatigil ni Andre. Oh my, Angeline. Babe, o tatapusin natin to sa hagdanang to. May gigil na bigkas nito. Di ako nakinig at mas iginalaw ang bewang ko. Tila ko sinaniban at gusto na lamang ipagpatuloy yon kahit san pa. Walang salita, inangat niya akong nilapag sa baitang ng hagdan at tinawakang mabuting hita ko. I can't take this anymore but Adi is asleep. Bulong ko. Mas bumigat ang paghinga nito at mas sumigpit ang hawak sa hita ko. Tila doon ay binuhos ang gigil. Hold me tightly. Utos nito kaya't napahawak ako sa likod niya. Sinalubong ang mabilis nitong galaw. Namimigat ako at halos mapaos kakahiyaw dahil sa kay Andre. Nawala na sa isip ko na po pwedeng magising si Adi dahil sa pagsigaw namin. Malapit na ako, sweetie. Anito. Nananakit na ang likod ko ngunit hindi ko yon alintana. Mas nananaig ang kagustuhan kong makarating sa sukdulan. Tapusin mo na, Andre. At sa tingin ko ang aking mga salita ay sapat na mahiwaga para sundin niya ako. Dahil makalipas lang ilang sandali, sabay naming naabot ang sukdulan. Ngunit muling umawang ang labi ko matapos niyang muli akong buhatin at halos takbuhin ang kwarto namin. We need the bed. This is a lot. Ayoko magkalat. Bulong nito. Di ko yun maintindihan at di ko rin iniintindi matapos muling sakupin ang init. Hindi ko alam kung ilang beses yon. Ang alam ko lang antok na ako at siniksik pa ang katawan ko sa katawan nito. Sleep, my sweetie. Bulong nito. Sa kabilang banda. Hindi ko sigurado kung anong oras na yon, ngunit ang bigat ng talukap ng mata ko nang gumising. Nasa kama na't may suot ng t-shirt. Kinapa ko pa ang tabi ko ngunit wala na ron si Andre. Napabuntong hininga ko, tumayo na lang. Nananakit pa mga binti ko dahil kagabi ngunit pinilit kong tumayo. Doon ko lang napagtanto, t-shirt ni Andre ang suot-suot ko. Bigla, napailing ako sa kabaliwan ko. Bumabalik bawat pagsigaw ko kagabi at wala ko maalalang nagprotesta ko sa lahat ng yon. Mukha nga nagustuhan ko pa eh. Mahina akong sinubunot ang sarili at pinagalitan. Ang rupok mo, Angeline. Inis kong maktol bago pilit na pumunta sa banyo at naligo. Habang nasa ilalim ng shower, bumabalik sa akin ang bawat detalye. Kung gaano katagal, ilang beses, at kung gaano katagal ang bawat sigaw ko. Di ako lubos makapaniwala sa nalaman ko. Nagpigil si Andre ng 5 taon at di tumikim ng iba. Di ako makapaniwalang na kaya niya yun. Kaya ba hinahabol-habol niya ako? Ayoko mag-assume ng kahit ano. Baka naging abala lang to at ngayon na lang nakakuha ng oras. Pero sino ba ang niloloko ko? Lasing pa nga ito kagabi at mukhang di na makapaghintay. Mariin akong pumikit nang maalala na wala kaming gamit na proteksyon. Napamulat ako at nakagat ang ibaba kong labi. Hindi pwedeng mabuntis akong muli? Hindi ngayon. Pero ano pa nga bang magagawa ko kung nangyari na? Kakayanin pa bang mahabol sa pills? Sa naisip, desidido akong bumili mamaya ng birth control pills. Kinalma ko ang sarili at nag-ayos na. Hindi ko na tinayo ng maayos ang buhok ko at nagmamadali na sa pagbaba. Bumagal lang ang lakad ko matapos marinig si Adi na nasa kusina na rin.
Daddy, Mama didn't wake me up last night. Sabi ko gisingin ako pag umuwi ka po. Maktol nito. Narinig ko mahinang humalakak si Andre. Your mama was tired, she forgot. Namula ang pisngi ko sa narinig na sagot nito. Otomatiko ring tumungo ang tingin ko sa sofa pero natigilan matapos maalalang ginawa namin doon. Kapestihan talaga, Angeline. Mabuti na lang at mukhang naligpit na ni Andre ang mga damit. Pero tingnan ko pa rin mabuti at halos malaki ang mata ko matapos makitang nasa ilalim pa ng babasaging mesa ang undies ko. Mag-iiwan pa ng ebidensya. Agad akong lumapit at dumukwang para kunin yon. What are you doing? Natigilan ako sa lamig ng boses ni Andre. Iba kaninang kausap ito si Adi at iba kumpara kagabi. Breakfast is ready. Anito pa na walang halong lambing. Pangkama ka lang talaga, Angeline. Inis akong napapikit sa naisip. Marahan ko na lang kinuhang undies at napalitan ng inis ang hiya ko. Nang makuha yon, sa lubong ang kilay kong hinarap si Andre na otomatikong nasa kamay kong may hawak na undies sa mga mata. Magliligpit lang ng kalat, nakakahiya naman sa'yo. Sarkasikong sagot ko. Kumibot ang labi nito at tila nang aasar akong tiningnan. Do you want more undies? Mahinang tanong nito. Akala yata nito magiging maamo ko sa undies lang. Last mo na yung kagabi. Aalis na kami ni Adi. Akmang lalagpasan ko to ngunit agad nitong pinigilan ang braso ko. Mga mata nitong walang bahid ng galak ang nasa lubong ko. You really wanna leave? Then, leave him alone. Do not bring my son. We had a deal, Miss Dimasubil. Now choose between staying here with me and Adi or staying inside the jail. Nanlamig ako at napasinghap. Bakit nga ba ako pinahihirapan ng ganito? Noon pa man alam kong masama ang ugali nito, hanggang ngayon ba naman? Bakit mo ba ako pinahihirapan? Hindi ba pwedeng pakawalan mo na lang ako? Nangihinang tanong ko. Takot marinig ni Adi. Alin man kasi ang piliin ko, pareho lang na maghihirap ako at di ko kayang iwan sa kanya si Adi. Am I? You're the one who's doing that pain to yourself. My office is very clear and will benefit you in any way. Ano bang mahirap na manatili kasama ko? Ano bang mahirap buuin ang pamilya ng anak ko? He asked seriously. Awang ang labing di ko mapaniwalaan ang lumabas sa bibig ko. Di ko alam na tingin talaga nito sa amin ay pamilya. Di ako makahanap ng salita, lalo na nang tumunog ang doorbell. Napakurap ako habang si Andre kinawag ang pagkakahawak sa braso ko. Wait me here. Anito bago tumungo sa pinto. Sumunod din ako at kuryoso sa mga bisita. Kaya nga lang nanlaki ang mata ko tumigpit ang hawak sa undies na kanina ko pa pala hawak. Good morning, Angeline. Sigaw ni Nadia at tinakbo pa ang distansya ko. Mabilis kong tinago ang kamay ko sa likod ng alanganing ngiti. Tinanguan ko rin si Aldrin na kausap naman si Andre. Bakit wala ako yakap? Asan kamay mo? Nagtatakang sinuri pa ako nito ngunit hindi ko na mailahad pa ang palad ko. Ha? Sandali, Nadia? Natigilan ako matapos maramdaman ang paglapit ni Andre. Bale walang kinuha nito ang undies sa kamay ko at nilagay sa bulsa nito. Kita ko ang pag-awang ng labi ni Nadia at ni Aldrin sa nakita. Na hindi sila makapagsalita habang ako nagiinit ang pisngi. Wait us here, Aldrin. Sasabay kami sa pagpunta kay Anton. Simpleng paalam ito bago ko marahang hinila patungo sa kusina. Ang harot mo, Angeline? Dinig ka pang sigaw ni Nadia na ikinapikit ko ng mariin. Sa kabilang banda, pinahiya mo ako. Ano na lang iniisip ni Nadia niyan? Mahinang angel ko. Nakabiyahe na kami at nakasunod lang sa sasakyan ni Aldrin. Mabuti na nga lang at nabala sa tablet si Adi na nasa backseat. Let them think what they want. And why right? People will think the same even without proof, sweetie. Seryosong sad nito habang ang tingin nasa kalsada pa rin. Kahit na, those scenes and topics should always remain private and for the two of us only. May gigil na bulong ko. Kunot noong sinulyapan niya ako at tamad na minani obrang manibela gamit ang isang kamay niya. Did I show it? Did they see us? I didn't speak anything. And you don't have to remind me that because I don't have any plans of sharing you. Ako lang dapat makakakita niyan, sweetie. Sinalakay ng kaba ang puso ko at agad na paiwas ng tingin. Ramdam ko ulit ang muling pag-iinit ng pisngi ko. Ngayon, nahihiya ka. Pero kagabi para kang nagwawala. Shut up! Wala tayo sa kama. Mabait ka lang naman kapag gabi na. Then, we should try it in the morning. What do you think? Pangaasar pa nito.